And greeting as well to all the beloved children who Almeda family at sa lahat din po na ating minamatinib na mga kapatira, mga kapamanggawa, sa lahat po na ating mga beloved webcast viewers, sa lahat ating mga nandito ngayon mga kapatiran, especially po sa ating mga webcast viewers sa Pasang America, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, at sa mga anak din po ng beloved Minister Paul, beloved Tini, at sa lahat ating mga manggagawa, mga kapatid ng sipat ipag ng mundo, nakantapay sa ating po live streaming. Magandang hapon po at welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, we are truly blessed that we belong in this holy church, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, because out of billion peoples throughout the world, we are one of the chosen one. And our dear Jesus Christ loved us so much. Kaya may inibig ko ating mahal na Panginoon at punong-puno na pag-ibig na tumawag, pumili sa atin. Tayo po'y totoong pinagpala sa lahat ng pinagpala, may inibig ko. Kaya yung pagtawag at pagpili sa atin ng mahal na Panginoon, ito po'y ating pong pahalagahan, may inibig ko. Kaya ito yung ating mo nang mababasa, magkasunod pong basahin. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 4 and John chapter 15 verse 16, magkasunod pong basahin, kaya nilaman po. First book of the Thessalonians chapter 1 verse 4. Knowing, brethren, beloved, your election of God. The gospel according to St. John chapter 15 verse 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 4. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Dito po sa 1:15 ang talata po'y 6. Kung ang sino may hindi nanatili sa akin, siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin ng mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Amen. Ano po yung binasa niyo, kapatid? John 15:6. Okay. God bless you po mga kapatid. So, ang sabi dito mga inibig ko, yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Hindi po pala basta-basta yung pagkakapili, pagkakahirang sa atin ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po'y kanyang lubos na iniibig na tunay, inibig ko. Tayo kanyang pinili. Before the foundation of the world, we have chosen. Tayo po'y pinili na ng ating mahal. Sa inyo po ng palamang tayo ng ating mga magulang, inibig ko. Bago pa lalagyan sa libutan nito, tayo isa na sa mga hinirang at pinili, tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig, lagi po nating alalahanin ang mabait na Diyos na humirang at pumili at tumawag sa bawat sa atin na tayo po'y kanyang totoong minamahal na tunay at lubos, minibig ko. Sino po tayo kung ating isipin? Ano ang ating kalalagayan dati nang wala pa tayo sa gawain ito ng ating dakilan sa buhay? Tayo nasa lusak ng kasalanan, ang ilibat-bat ng karamdaman, maraming problema, walang kapayapaan sa puso't isipan, subalit dahil sa di masahid na pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang makapangyarihang dugo sa kusang Kalbaryo, iniibig ko, upang ikaw, ako, tayong lahat, ang kanyang pinili, iniibig ko, ay gumaling sa ating makaramdaman, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan at tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! So ganyan po tayo iniibig at minamahal ng ating dakilang Diyos. Kaya pahalagahan po natin, ingatan po natin, manibig ko, yung pagkakahirang, yung pagkakapili, yung pagkakatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Napakinggan natin ang mga pato kanina, manibig ko, kung paano sila tinawag at pinili ng ating dakilang sa buhay. Nandun yung total protection sa mga masasamang tao, manibig ko. Maging sa mga karamdaman, nandiyan lagi ang katugunan ng ating pinakamamahal na pag tayo po'y tumatawag sa Kanya, mainibig ko. Kaya nga, mainibig, bilang tayo'y Kanyang inihalal at hinirang, sabi ng Biblia na tayo naman po ay magsisipagbunga. Ang lahat magsabing praise the Lord.
Sapagkat kung tayo tumagal na ng ilang taon, ilang dekada, mga inibig ko, at hindi pa rin tayo nagbubunga, mga inibig, ibig sabihin hindi natin pinahalagahan yung dakilang pagtawag, pagkakapili, pagkakahirang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na napakaliwanag na sinasabi dito, hindi lamang tayo tinawag ng mahal na Panginoon at hindi tayo pimili sa Diyos, siya yung tumawag at pimili sa atin, minimig ko, ng layunin upang tayo daw po ay magsipagbunga at ang ating mga bunga ay magsisipanatili, magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. And modesty aside, mga inibig ko, ating dearly beloved noble person, the Lord who made a family, na kung saan pag nagkakaroon ng mga krusada, mga iniibig ko, hindi nang hinayang na gumugol ng by the millions of pesos, mga iniibig ko, upang ang mga tao ay makalapit at sila din po isa sa mga tatawagin at hinihilangin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga iniibig ko. At pag natapos ang krusada, hindi basta-basta iniiwan katulad ng mga ibang mga nagkukrusada, mga iniibig ko, ng mga ibang gawain. Dito po, mga inibig ko, ay patuloy na inaalagaan ng nating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, the beloved children, yung mga ibinunga ng mga krusadang ito, mga inibig ko. Nag-iiwan doon ng mga beloved workers natin, ng mga ngalaga, mga inibig ko, at sila ipinapalo up, mga inibig. Ganun, mga inibig ko, ang ginagawa ng ating dearly beloved person, the Lord. Kaya hanggang sa mga panahon natin ngayon, mga inibig ko, ay patuloy pa rin na isinasagawa po yan ng banal na gawain ito. At kaya nakaka-bless, mga inibig ko, sapagkat nakikita natin ang ilan sa mga kapatiran na, maraming kapatiran natin na kung saan sila po'y humahayo. Kaya napakaganda itong pagkakataong ito na kung saan, mga iniibig, bagamat sa kalagayan ito ng pandemic, mga iniibig ko, akala ng demonyo, mga iniibig, ay mahihinto, may stop. Kasi wala naman tayong talaga mga outdoor crusade, mga inibig ko. Subalit ang hindi alam ng diablo, mga inibig ko, mas lalong pinarami ng mahal na Panginoon ang lumalapit sa ating dakilang Diyos sa buhay sa pamagitan ng social media, mga inibig ko. Maraming tao ang nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakaka-bless, mga inibig ko, yung mga kapatid natin, sila po'y nagbubunga at talagang nakikita natin, inaalagaan nila kanilang mga bunga, inihatid sundo, bagat ang lalayo ng lugar, pinapakain, minibig ko, sapagkat yan po ang nakita sa ating dearly beloved person, the Lord. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin, ingatan natin na mainam yung pagkakatawag sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. Sapagkat hindi basta-basta ang pagkakatawag sa atin. Banal ang pagkakatawag at pagkakapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan natin, mga patuloy natin, mga kapatiran, mga inibig ko. Maalala ko isa nating kapatiran sa parte ng Mandaluyong. Isa po siyang talamak na drug addict dati at talaga naman pong pusokan na magnanakaw sa kanilang lugar, isinusuka ng kanilang barangay, labas-masok sa bilangguan, kahit tanghaling tapat, wala siyang takot magnakaw. Sapagkat nakikita po namin yan, nandun kami sa may correctional, nagtuturo kami doon sa mga bilangguan ng mga kababayan natin, na kung saan na yung nakikita namin, yung brother na to, may inibig ko na talagang pati kalapate, hindi niya pinatawad, ninanakaw niya yan, may inibig ko. Pero isang araw, dahil sa dumating, mainibig ko, ang salita ng Diyos sa ating mga kapatid na ito. Nung dumalo nga ito, mga inibig ko ay talagang nakayapak lang. Talagang matindi yung tama ng droga sa kanya. Pero nung kanyang tinanggap ang ating pinakamamahal na Jesucristo, simula ng araw na yan, mga inibig, hanggang sa mausto, kinahambagan ng ating dakilang sa buhay, na itong mahal na kapatid na siya nabaptismuhan sa tubig sa pangalan ng Jesucristo, totoong pinagpala, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, at bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating dakilang Diyos sa buhay, ibinigay niya kanyang buhay, siya'y sumasama sa paghayo sa mga bilangguan, maging sa iba-ibang lugar, may inibig ko. Magtatrabaho, kailangan din ng Panginoon kasi may asawa, may inibig. Imposible makakuha ng police clearance o NBI clearance sapagkat marami siyang kaso. Pero siya po'y nanalangin, nag-ayuno, humingi ng backup prayer sa ating dearly beloved person, dearly beloved children. 3 araw na pag-ayuno, may inibig ko, at siya po'y kumuha ng kanyang NBI clearance.
Imposible na makakasapu siya na talagang labas-masok sa bilangguan. Yung mismong isang kapitbahay niya, nagtatrabaho rin sa NBI, mga inibig ko. Pero anong himala ng ating pinakamamahal na panahon? Pag ikaw yung kanyang hinirang at pinili tatawagin upang kanyang gamitin, mga inibig ko, upang magbunga, mga inibig ko, gagawa ang mahal na panahon ng grabing himala. Kaya nung ma-release yung kanyang iniisip niya, sasan siya. Pero anong himala na ating daglan sa buhay? No record on file. Yung praise the Lord. Yung pitakilang himala na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya panghawakan po natin yung pagkakapili, yung pagkakatawag, pagkakahirang sa atin ng ating mahal na Panginoon. Na wag pong hindi tayo magbubunga, sabi ng Balang Sulat, at yung ating bunga ay kinakailangan mananatili, may inibig ko. At pag nagawa mo mga bagay na sinagawa mo kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, hingin mo ang lahat ng gusto mo at sa tamang panahon, ipagkakaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na panahon. Pero ba, praise the Lord! Kaya yung mga talagang pinagpala ng mga kapatiran na talagang humahayop, pinagpala sila, physical, material, lalo tigit sa espiritu na nagpala. Iningkrisan ang kanilang mga sahod, yung promotion, andun pa, mga inibig ko, talagang grabing, at saka yung proteksyon na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya panghawakan po natin, mga iniibig, yung pong dakilang pagkakapili, pagkakatawag sa atin ng ating pinakamamahal na panahon. Ngayon, ang tanong, ano naman po ba ang magaganap o mangyayari pag hindi po natin pinahalagahan yung pagkakatawag, pagkakapili, pagkakahirang sa atin ng ating pinakamamahal na panahon? Kung tayo po, we're just taking for granted yung ating pagkakatawag sa atin, may inibig ko, lalo na sa panahon ito na tayo na sa mapanganib na panahon, kinakailangan ibigay mo na yung the best na paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na panahon, may inibig ko. Kaya sabi po dito sa ating pambasahan from the book of Isaiah, chapter 5, verses 13 and 14. Kaya nilaman po. From the book of the prophet Isaiah, chapter 5, verse 13 and 14. Therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Therefore hell had enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp. And he that rejoiceth shall descend into it. God bless you, Pastor Galo. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 5, ang talata 13 at 14. Kaya't ang aking bayan ay nasok sa pagkabihag, sa kasalatan, sa kaalaman, at ang kanilang mga ngaral na tao ay nagugutom, at ang kanilang karamihan ay nangahandusay sa uhaw. Kaya't pinalaki ng Sheol ang kanyang nasa, at ibinuka ang kanyang bibig ng walang sukat, at ang kanilang kaluwalhatian, at ang kanilang karamihan, at ang kanilang kahambugan, at ang nangagalak sa gitna nila ay bumaba roon. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Everyone, praise the Lord. Ito po ang mangyayari, magaganap sa mga tao, maging sa ilang Kristiyano na hindi magpapahalaga sa pagkakapili, pagkakatawag, pagkakahirang sa atin ng ating pinakamamahal na panahon. Na kung saan, may inibig ko, sila po ay nagpabaya. Hindi nagbigay ng panahon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil sa hindi alam sa salita ng Diyos, maraming tao ang nangapahamak. Pero, if you're going to meditate the Word of God day and night, sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon ka naman ng mabuting pagkatagumpay na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ang sabi dito, mga inibig ko, therefore hell hath enlarged herself. At ang bunga nga ng impyerno, mga inibig ko, ay lalong lumalaki sapagkat ang mga tao lalo sa panahon ngayon na naging mga palalo, hambog, walang takot sa Diyos. At doon po sila mapupunta sa kapahamakan, mga inibig ko. Ay, nabalita natin isang araw lang, isang lola, binaril, mga inibig ko. Ganyan kasama ang panahon ngayon, mga inibig ko. Kaya nga,
lumalaki na lumalaki ang bunganga ng impyerno, mga inibig ko. Subalit, ang mabait na Diyos ay wala pong kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao ay magsisi at magbalik loob, magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating alalahanin, minibig ko, na ang layunin ng pagkahirang sa atin ng mabait na Diyos na buhay, na tayo po'y laging mamamalagi sa kanlungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong magsasagawa ng kanyang kahatulan, may inibig ko. Ano po sabi dito? Ito po pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin sa Romans chapter 9 verse 11 and 1 Peter chapter 5 verse 10. Magkasunod pong basahin, kaya lamang po. From the book of Romans chapter 9 verse 11. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. From the book of 1 Peter chapter 5 verse 10. But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen. God bless you. Mga Tagaruma, Kapitulo 9, versikulo 11. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Dito po sa unang Pedro Kapitulo 5, ang talata 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dakilang layunin ng mabait na Diyos sa lahat ng kanyang mga hinirang at tinawag at pinili na tayo po'y laging mamamalagi, may inibig ko, sa lahat ng kanyang kahatulan. At hindi po sa mabuting gawa natin upang wala tayong mapagmalapati, kundi doon sa tumawag sa atin, may inibig ko, mamalagi tayo sa katwiran. Mainibig, isagawa natin ang lahat ng kautusan, lahat ng pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved Persian Lord Meda family na tayo tinuruan pinangaralan, mainibig ko, upang ating maingatan na mainam yung pagkakahirang sa atin, yung pagkakapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating isagawa ang lahat ng kautusan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo without any mental reservation, but rather with open heart. Sagawa po natin yan. Kaya kung maglilingkod ka din lang sa ating mahal na Panginoon, lalo na sa panahong ito ngayon, may inibig ko, ibigay na po natin yung the best na paglilingkod sa Diyos. At ang mahal na Panginoon na magbibigay naman ng the very best, may inibig ko, sa atin. Nasa huling panahon na po tayo, may inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung pagkakahirang, yung pagkakapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magtapat po tayo sa lahat ng bagay, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness no one can see the Lord. Magtapat tayo sa pag-ibig natin, mag-isampung bagit, handog, at lagi tayong nagpupuri, mga inibig ko, lagi tayong dumadalo sa gawain at wala ka ng rason na ikaw maka-absent sapagkat naka-live streaming tayo sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, kaya wala kang absent. Kailangan mo yan sapagkat ang panalangin ng tao ng Diyos sa kanyang pagkabalik during the service. Kaya kahit nasa bahay ka, kapatid, isiguraduhin mo 100% ang iyong pakikinig sa gawain ng ating pinakamamahal na panahon. Kung dumating man natin na sa buhay, isang tiyak ng bagay, lahat tayo kukuhanin ng ating na sa buhay. At sa ating paglilingkod, mayroon po talaga tayong kakaharapin mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, persecution. May inibig ko, ito, naranasan na natin mga kahirapan sa mundong ito, may inibig ko. Pero sa mga tunay at lumalakad na ayon sa karunungan ng Diyos, kailanman hindi pararanas na malapanoon yan, yung ikaw'y pagkukulangin, may inibig ko. Maaari maranasan natin itong paghihigpit, may inibig ko, bilang pagsunod sa protocol ng gobyerno, may inibig ko. Pero kailanman, hindi tayo iniwanan, kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo po hindi mga papagod at sa paggawa na mabuti, sa lahat ng kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga gihimagod, may inibig ko. Kaya panghawakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
At bilang mga anak ng Diyos, upang ating mapangalagaan, lagi manginibig ko, yung dakilang pagkakatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay laging magpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ano man ang, sabi nga po dito, ako na magbasa nito, dito po sa Micah, from the book of Micah, chapter 6, verse 7, He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Kanyang ipinakikilala sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Itong gagawin natin upang mapangalagaan natin yung pagkakatawag sa atin na ating mahal na Panginoon. Kahit anong meron kang kayamanan, katalinuhan, kaalaman, anumang mga talento na nasa iyo, huwag mong iyang ipaghahambog, huwag mo iyang ipagmamalaki, kundi bagkus lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit pag nagawa natin ng mga bagay nito na tayo laging mamamalagi at lagi sinasagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, may pangako pa ating dakilang sa buhay. Ano po sabi dito sa last verse? Psalms 33 verse 12. Maganda na po maawit, manunugtog. Henry po. In the book of Psalm chapter 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. God bless you, Pastor. Dito po sa mga awit, Kapitulo 33, ang talata ay 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan at ang na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang sa buhay. Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagat sa bansang Pilipinas, minibig ko, maraming mapapalad na pinili, hinirang at tinawag ng mga anak ng Diyos. Minibig ko sa pangunang ating dearly beloved honorable person, the Lord, the beloved children. Sa kanyang pagtuturo pangangaral, isa tayo sa mga kinahabagan na pinagpalang lubos na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, na laman natin na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, kung kaya't ang ating mga panalangin at daing ay patuloy na dinirinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Na sabi pa dito sa banal na kasulatan, mainibig ko, nasa Deuteronomy chapter 14 verse 2, For thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Sapagat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Isipin niyo po yan, mga inibig ko, sino tayo? Mula tayo sa lusak ng maraming kasalanan, maraming basahan, mga inibig ko, sa harapan ng Diyos. Subalit isa tayong banal na pag-aari. Higit pa tayo sa lahat ng mga tao na nabubuhay sa mundong ito, mga inibig ko. Sapagat, bakit? Grabe ka naman, brother. Higit pa tayo sa presidente, sa mga hari. Natural, kasi anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya panghawakan po natin, ingatan po natin mainam yung dakilang pagkakatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya may inibig ko, siya ang Diyos na tumawag sa atin at tayo kanyang pinilit hinirang. Hindi tayong pimili sa kanya, kundi tayo kanyang inihalal upang tayo po ay magsiyaon at magbunga, at yung ating mga bunga ay mananatili hanggang sa pagbabalik ng Diyos. At anuman ang hihingin, mga inibig ko, ito ay pagkakalob ng Diyos.